Parang inaantok na ako. Wala yata ko energy. Hello everyone! Welcome back sa ating channel. Okay, nandito ako sa banyo and I know bagong gupit ako. Gusto kong gumawa ng video kung paano ko naghuhugas or naglalaba, however you want to call it, paano maglaba ng brush. Siyempre, i-feature ko yung pinakabagong product ng Ambush Brushes. Ito yung Makeup Brush Cleaner. Available na siya ngayon sa Shopee. Ilalagay ko yung link sa description box. Ang presyo nito is 250 pesos. Ang laman niya is 100 grams. Pero I promise you, ang tagal niyong magagamit to. Hindi siya kaagad-agad ng ubos. Ang dami ko na na-wash na brush pero ganito pa rin yung itsura niya. Ilang buwan niyo rin tong magagamit. This is proudly Philippine-made. Ayan, support local po tayo. All natural ingredients. May VCO, tea tree, and peppermint. So, sobrang bang niya talaga, promise. Alam niyo naman ako mahilig ko sa peppermint. Kasi alam niyo yung habang nag-wash ka ng brushes, alam kong chore siya, pero nare-relax ka pa rin at the same time kasi naaamoy mo yung amoy peppermint. Once na matuyo yung brush niyo, amoy peppermint. Mga ganung level, nakaka-relax. Dahil ipapakilala ko sa inyo to, papakita ko na rin kung paano ilalabhan or hinuhugasan yung beginner brushes, yung eye essentials, and yung travel brushes. Magkakaiba kasi sila ng style ng paghuhugas, ng paglalaba, lalong-lalo na yung eye essentials kasi natural hair siya. So, mayroon akong mga ibibigay sa inyo na tips kung paano mas bilis na panlinis, lalo na sa mga stain. Okay guys ha, itong brush cleaner is cleaner only, hindi siya stain remover. So, ulitin ko, hindi siya stain remover. Lalong-lalo na guys, if you're working with different types of makeup, may mga makeup na cream, may powder. Yung pinakamadaling linisin, powder. Yung pinakamahirap naman is yung pigment. Yun yung mahihirap talagang linisin. Pero i-share ko yung mga techniques ko kung paano ko nililinis yung mga ganong klaseng stain. Most of the time, mahirap talaga para sa akin. Kaya nga sa eye essentials ko, di ba, ang daming brushes na almost pare-pareho. Siguro nagtataka kayo, bakit parang almost pare-pareho to, pero guys, hindi. Magkakaiba yun na shape. Pero ang purpose ko nun, kaya maraming blending brushes dahil if you're working with different colors, talagang kailangan nyo ng mas maraming blending brush para hindi kayo hugas ng hugas, hindi kayo linis ng linis. And, of course, marami kayong reserva ng brush. Pag pinagsama nyo sa isang brush yung different colors, nag-iiba yung result sa eyes. Sa mga ganitong klaseng brush, kailangan nakaganyan. Kasi importante hindi mabasa dito guys is yung ferrule at saka yung handle. Dahil nandyan yung glue. So once na mabasa yan, meron siyang possibility na mag-melt yung glue and ma-detach yung handle. Since iba-ibang klase yung bristles ng brush natin, merong synthetic, merong natural, may mga different ways kung paano sila patuyuin. Itong eye essentials, ito yung medyo mahirap kasi nga kapag kabasa siya, buhaghag. Pero isipin nyo na lang kapag kunwari yung doggy, di ba pag bagong ligo, parang ang gulo-gulo ng hair, pero once na matuyo siya, bumabalik siya sa dati. So, ganun lang din sa natural hair dito sa eye essential. Parang sa buhok lang din natin, kung paano mo siya pinatuyo, kung paganyan mo siya pinatuyo, masusundan niya yung way, alam niyo, nakatikwas siyang gano'n. So, parang buhok lang din natin, gano'n din, diba? Pwede yung gumamit ang conditioner kung gusto niyo nang mas malambot siya. Pero sa akin, hindi na. Kasi mas gusto ko yung medyo buhaghag siya. Kasi pag sa application ng eyeshadow, mas nakakatulong yun. Trust me. Para mas well-blended out ang eyeshadow nyo. Alam nyo, may kapalpakan lang ako kasi naiwan ko sa condo yung brush pad ko. Mas maganda kasi may brush pad sana. Pero okay lang kahit wala. Hanap lang kayo ng surface na medyo magaspang ng konti. Akong ginamit ko, laruan ni Ju yun. Pang sandcastle na yung pantakip dun sa pail. Yun yung ginamit ko. Basta anything na merong groove, ganyan, para mas madaling malinis ng brush. Pwede naman kayo mag-improvise, walang problema. Kahit nga palad lang pwede. Sana makatulong itong aking demo kung paano ko hinuhugasan yung aking brushes. Kung meron kayong questions, feel free to comment down below. So, let's move on sa demo and tutorial. Okay, so unahin muna natin guys is yung powder brush. Ito yung sa beginner brushes. Ayan. Medyo madumi na siya, no? Madumi na talaga siya. Buksan natin yung ating makeup brush cleaner. Wet muna natin yung bristles. Iiwasan nyo guys ha, as much as possible. Huwag babasain yung ferrule. Yung ferrule okay lang pero kung hindi talaga may iwasan, yung hanggang dyan lang. Huwag nyong paaabutin dito yung water. Ikot-ikot lang natin siya dito sa brush cleaner. Kung wala kayong brush pad, okay lang na sa palad lang muna. Kasi, ayan o, piga-pigain nyo lang siya. Pero mas maganda, guys, i-recommend ko sa inyo kung meron kayong brush pad. Kung wala, pwede kayong mag-improvise.
Kagaya nito, naiwan ko kasi yung brush pad sa bahay. Sausaw lang natin ulit dun sa brush cleaner. Ganyan nyo lang. Ayan o. Ayan. Ikot-ikot lang natin siya doon sa... Basta may something na makakaskasan yung brush para malinisan siyang mabuti. Mas maganda yung ganito guys kasi malilinisan ng husto. Pag naghuhugas kayo ng brush guys ha, sa ferrule lang yung hawak, huwag sa handle. Kailangan dito sa ferrule. Para hindi siya lumuwag. Kasi syempre, yung glue niya sa loob, pag nabasa yan, pwede siyang lumambot. Tapos, pag sa handle mo hawakan, mas lalo siyang magagalaw. So, mas maganda kung dito kasi mas firm yung hawak at mas madali nating magagalaw yung brush. Bandawan na natin. Laging pag ganito yung angle para hindi napupunta sa handle yung tubig. Kailangan pababa. So, once na makikita nyo wala na siyang bula-bula, pwede na yan. Kung wala kayong dryer, ganito yung hack na ma-share ko sa inyo. Fold nyo na ang ganyan yung inyong towel para mas elevated itong part na to. So, pag pinatuyo nyo yung brush, pababa siya. So, pababa yung water. Pwede mo siyang matulungan matuyo. Ganyan mo lang siya sa towel. Ayan. Tutuyuin lang natin na nakaganyan. Ito naman yung contour brush. Basain muna natin yung bristles. Then, ilagay natin dito sa brush cleaner. Then, bandawan natin. Ito yung most used brush ko, kaya tingnan nyo. Obviously, meron pa siyang matitira. Kasi depende sa klase ng makeup na ginagamit nyo, kung gaano siya ka-pigmented. Wala namang problema dyan, pwede natin ulitin. Yung powder kanina, kung mapapansin nyo, mabilis matanggal. Pero, the more na pigmented yung ginagamit nyo na makeup, mas mahirap siyang tanggalin. Mas lalo na sa mga eyeshadow. Pero mamaya, papakita ko rin sa inyo. Sa foundation brush, isa to sa mga pinakamahirap linisin dahil nga syempre foundation, cream siya, and talagang makapit siya sa bristles, sa hair. Ayun o, kita nyo kaagad o. Ayun yung sinasabi ko guys, nakikita nyo. May naiiwan na kulay. So, ang technique ko dyan para matanggal yung kulay, kung meron kayong olive oil guys, ayan, madali itong pang tanggal ng mga pigment. Kung sa eyeshadow, ganyan, kagaya nito, mahirap matanggal yung kulay dahil nga yung mga waterproof to usually. Ayan. Tapos, pahid lang ulit natin doon sa brush cleaner and then, ganun ulit. Ulitin ko guys ha, sa ferrule nyo hahawakan ha. Ayan guys, good as new. Nawala na yung kulay niya. Kung meron kayong drying rack, mas okay. Kasi ayan, ipapasok niya lang dito. Mas maganda yung ganyan to make sure na talagang hindi malalagyan ng water itong part na to ng brush. So, by gravity, bababa yung tubig. Ayan guys, dito naman tayo sa Eye Essentials. Alam ko yung iba, medyo struggle. Ako din guys, struggle talaga. Kasi sa totoo lang, ang natural hair, mas makapit ang pigment sa kanya. Lalo na kung pigment yung ginagamit nyo. Talagang yung mga eyeshadow, ayan, makapit siya dyan. Kasi mas maganda naman talaga yung application niya sa skin. So, yun lang ang downside sa kanya. Medyo mahirap siyang linisin. Pero, meron akong technique dyan. Etong brush cleaner, cleaner lang talaga siya. So, hindi talaga siya makakatanggal ng stain. Hindi siya stain remover, ha? So, una, ganyan muna. Lilinisin. Para makita nyo, mahirap talaga pag pigment yung ginagamit. Okay? So, bandawan na natin siya. So, kung mapapansin nyo, merong naiwan, diba? Medyo mapula pa siya. Ganun ulit. Gaya kanina, olive oil. Kasi 'di ba pag nagtatanggal tayo ng makeup, ano bang ginagamit natin, 'di ba? Oil based na makeup remover, ganyan kasi yan ang magandang pantanggal ng pigment. So sa brush ganun din, yun din ang magiging effective na pangtanggal ng stain. So ayan o, tingnan nyo. Unti-unting nawawala yung kulay. Okay, so bandawan muna natin. Dip natin ulit sa brush cleaner. Ayan na guys, tingnan nyo. Tanggal na yung kulay niya. Okay guys, sa Eye Essentials, alam ko maraming nagtatanong paano ang tamang pagpapatuyo nito kasi sometimes, di ba, buhaghag siya. Parang yung buhok din natin,
'Diba kung paano siya matuyo, nagkakaroon siya ng body. So, pag pinatuyo mo siya nakaganyan, once na mag-dry siya, nakaganyan na talaga siya. Kasi natural hair siya. Unlike synthetic hair, kahit anong pwesto niya, bumabalik siya sa dati niyang itsura. Technique dito guys, kung meron kayong drying rack, much better para nakaganito talaga siya, nakatayo. Ayan. So, hindi maapektuhan yung dulo niya. Pwede mo na siyang i-shape. Ayan. Pero kung wala kayong drying rack, make sure na pag pinatuyo nyo siya, alam niyo yung hindi siya nadadaganan ng kahit ano. Kumbaga, hayaan mo lang siyang ganyan, nakaganyan, basta hindi siya madadaganan. So, kung mapapansin nyo, pag basa pa siya, ganyan talaga yung itsura. Pag dry na siya, hindi na ganito yung itsura niya. Malalaman mong tuyo na siya kapag umayos na siya, hindi na siya ganyan kabuhaghag. Lastly guys, sa travel brushes, medyo tricky lang ng konti. Konti lang naman kasi hindi pwedeng mabasa yung handle. So, one at a time yung gagawin natin. So, dito muna tayo sa foundation brush. Didip natin dito sa cleaner. So, hindi talaga siya makukuha sa isang anuhan lang. Kailangan ulitin. Which is, sinabi ko naman kanina, pag foundation, dahil cream yung ginamit natin, ganun talaga. Ayan guys. So, after mga dalawang wash yun, natanggal na yung foundation. Make sure na napiga na siyang mabuti, wala nang tumutulong tubig, and then saka tayo mag-move on dun sa kabila. As much as possible, naka-level siya para hindi mapuntahan ng tubig itong part na to. One more time, para ma-make sure na matanggal yung excess dyan. Ito mas madali itong hugasan kasi synthetic siya. Parang yung beginner brush. Yung eye essentials lang yung medyo kumakapit talaga yung stain dahil natural hair siya. So, sa travel brushes, hindi siya pwedeng nakaganito kasi maapektuhan yung kabilang side niya dahil dual-ended siya. So, lay flat ng ganyan. Tapos, air dry nyo lang. Huwag nyong paaarawan guys yung brushes nyo ha. Air dry lang siyang ganyan. Kung pwede nyo itapat sa fan, why not? Pero wag nyong paaarawan. By the way guys, every purchase nyo nito, merong instructions on how to use it. Pwede rin pala siya sa sponge, I forgot to mention. Okay, so yun lang guys. Sana na-enjoy nyo at nakatulong itong video na to kung paano mapangalagaan ang inyong Anklets brushes or kahit anong brushes. Pwede kayong gumamit nung kahit anong gusto nyo gamitin, shampoo, baby shampoo, or kahit maglagay kayo ng conditioner sa brushes nyo, okay lang yan. Pero of course, I would suggest na try nyo yung makeup brush cleaner ng Anklets brushes kasi meron siyang virgin coconut oil na mas maigi, mas mainam para sa inyong brushes para mas mapatagal ang lifespan ng inyong mga brushes. So, ayun lang. Maraming salamat guys. Again, available na to sa Shopee. Kung hindi ka pa nakaka-avail, ilalagay ko yung link sa description box. Yun lamang po. Thank you so much for watching and I will see you again next time. Bye!